Bukas ang PhilHealth sa panukalang pansamantalang itigil ang pangolekta ng premium contribution mula sa mga minimum wage earner. Saksi, si Rafi Tima. Trabador sa isang maliit na kainan sina Nelly at Ronel. Dahil mga minimum wage earner, mahirap pagkasyahin ng kita sa kanilang gastusin. Kaya mga gastusing pangkalusugan, hindi nila masyadong prioridad. Si Nelly halimbawa, hindi raw nagpamiyembro sa PhilHealth dahil makakaltasan pa ang kanyang sweldo. Sobrang laki na po yun. Kasi saan pa kami aano ng 250? Para makatulong sa mga tulad nila, may panukala sa Kamara para pansamantala munang itigil ang paniningil ng PhilHealth contributions sa mga minimum wage earner. Sa ngayon kasi, 500 pesos ang contribution ng mga minimum wage workers sa PhilHealth na pinaghatian nila ng kanilang employer. Ang natirang pondo na binigay ng Kongreso sa PhilHealth noong 2022 ay sapat na para bayaran ang minimum wage worker contributions para sa buong 2024. Noong nakarang taon, hindi rin daw nagamit ng PhilHealth ang 39 billion pesos sa kanilang pondo na nakalaan sa premium services. Bagamat pansamantala, pag naaprobahan ng House Resolution 1595, maaari daw magamit ang panahong ito para pag-aralan kung kaya bang tuluyang tanggalin ang contribution ng minimum wage earners. Bukas naman daw ang PhilHealth sa panukala. Karamihan daw sa mga makikinabang dito ay mga nasa pribadong sektor kung saan malaking bilang ang minimum wage earners. Sila ay sa kasalukuyan bumibilang ng mga 18.1 million yan. Tinitingnan na po yan ng PhilHealth. At para ma-quantify natin, gaya ng tanong po ninyo, how much really will be, kumaga, yung mga contributions na hindi marirealize kung matutuloy po itong panukala na ito. Kung mangyayari raw ito, sabi ni Nelly at Ronel, maiengganyo ako sir kasi libre yun eh. Tapos gustong-gusto ko rin magka-PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.